Matapos naman marinig ang mga pahayag ng mga taong sangkot sa insidente sa ginawang pagdinig ng Senado kahapon, sinabi ni Senador Richard Gordon at Panfilo Lacson na premeditated o pinag-isipang mabuti ang operasyon ng CIDG na naging dahilan ng pagkakapaslang kay Espinosa. May report ang aming kasamang si Marita Muahe. Isa itong extrajudicial killing. Ito ang paniniwala ni Senate Committee on Justice and Human Rights Chairman Senator Richard Gordon patungkol sa pagkakapatay kay Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. at sa isa pang inmate na kinilalang si Raul Yap habang nakakulong sa Baybay, Leyte Sub-Provincial Jail. Maraming talagang bistado Talagang ito ay extrajudicial killing ng itong pangkat na ito. Masyadong malakas ang ebidensya labas sa mga tao ito. Kamali sila dyan. Big time. Maging sina Senator Panfilo Lacson at Senator Franklin Drilon ay nagsabi na ang nangyari ay isang premeditated o talagang pinagplanuhan. Maraming nakitang pagkakamali ang mga senador sa ginawang operasyon ng CIDG Region 8. Unang-una na dito ay ang kawalan ng koordinasyon kay Regional Director, Police Chief Superintendent Suptalmer Beltehar. Considering po na high-profile target is a high-profile operation, ang protocol po namin dyan is that lahat po ng mga commanders, kasi meron po namin sinatawag po na commanders should always be informed. Siya po, being the regional chief of CIDG sa Region 8, is under the operational control of the regional director of Region 8. Yun In the same manner po, yes, yes, in the same manner po, na meron din po siyang director po na CIDG. Both personalities should have been informed beforehand. Even days po, nung nagplano na sila ng kanilang mga operation. That is based on the rule. Dapat po. Okay, so they violated the rule here. Yes, Your Honor. Sinabi rin ni Police Director Benjamin Magalong na hindi normal at napaka-unusual na maghain ng search warrant sa loob ng kulungan. Ang CIDG Region 8 raiding team ay kinabibilangan ni Police Superintendent Marvin Marcos, CIDG 8 Regional Chief na sinasabing may kamag-anak na kasama sa Blue Book, Police Chief Inspector Leo Laraga at Police Superintendent Santi Noel Gaspang Matira na ayon naman kay Lacson ay mukhang kasama rin sa payout list ng Espinosa bilang aritam na binaligtad ng kanyang pangalan. Pinanindigan naman ni Leyte Provincial Jail Warden Humobono Bardillo na gumagana ang CCTV sa Baybay Jail bago nawala ang hard drive nito. Sa katunayan naman ay nakita pa ng mga jail guards ang pagdating ng CIDG team. Subalit sa logbook ng kulungan ay may nagsulat ng under repair ang CCTV ng mga oras na iyon. Nawang nangyari po doon, mayroong naglagay, close in parentheses, na under repair. Dalawa po yun, yung sa hard drive at saka yung isa. Hindi ko lang po maano yung... Para lang malinawan, hindi kayo ang naglagay ng report na under repair at sinasabi ninyo na mismo kayo ang nakakapagsabi na ito ay gumagana nung mga panahon na yon dapat. Yes, Tama Your po. Honor. Okay. Ayon kay Lacson, maaaring sinira na ito ng kung sino man ang may hawak nito upang hindi na mapakinabangan. Ipinakita naman ng medico legal na sa Police Chief Superintendent Benjamin Lara ang slide presentation sa mga tinamong tama ng baril ni Espinosa na naging dahilan na ang pagkamatay nito, ganun din ang kay Yap. Having said that, sino sa inyo ang bumaril kay Mayor Espinosa? Hindi po ako. Sino? Good morning, sir. Ako po yung ang nakabaril po. Ikaw nakabaril. Apo. Ipinaliwanag din ng raiding team na kinuha nila ang search warrant sa isang judge sa Samar dahil alam nila na may mga personalidad sa Leyte na involved sa mga Espinosa at natakot umano sila na mag-leak ang impormasyon. Pananaw ng mga senador, kumuha ng search warrant upang magmukhang legal ang ginawang operasyon. Sinabi naman ni Albuera Chief of Police Chief Inspector Jovi Espinido na may pinirmahang affidavit si Mayor Espinosa na nagpakita rin sa kanya ng isang pink book. Kasama sa listahan nito sina Vice Mayor ng Baybay Leyte na si Michael Cari, Ormoc Mayor Richard Gomez, Leyte Governor Leopoldo Dominico Pitilla, 3rd District Congressman ng Leyte na si Veloso at Senator Leila de Lima na number 1 sa kanyang listahan.
paano mo na nalalaman at nakikita na si ma'am Dilima nakita kayo sa Bornholm, sa Baguio? Hindi lang siya nagsagot din yung mga anak niya, kami man doon, family, sir, nagpunta. Nag-convince na talagang marinig nila si Kerwin na nagsabi na nagbigay na, may binigay kay ma'am na hindi lang sa ganun na. Magkano raw yung binigay? Sa affidavit lang ni Mayor Espinosa, ni Kevin yung anak, siya ang salaysay na ngayon, 8 million ang binigay nung first makita sila. Bukod sa mga nabanggit, marami pang nakitang butas ang Senado tulad ng inconsistencies sa sequence of events. Ang oras ng pagtawag sa ARTOC ng alas 3:49 ng madaling araw upang humingi ng soko, samantalang alas 4:30 pa lamang dapat sila nakapasok sa gate ng kulungan, na ginamitan din nila ng bolt cutter. Dinisarmahan din ng team ang mga jail guards, pinaluhod at pinaharap sa pader. Dahil high value nga ang alkalde, merong pending motion to transfer ito, pero habang inaantay ay binigyan ito ng police security. Kabilang na nga dito ang 4 na pulis na inutusan ng CIDG-8 na mag-face the wall. Ilan sa mga nakalap na ebidensya ay isang caliber Super 38 sa selda ni Espinosa at isang caliber 45 Colt naman sa selda ni Yap. Sa ngayon ay nirelieve na sa pwesto ang CIDG raiding team. Sinabi naman ni De Lima na dapat maproteksyonan ang mga natitira pang witnesses upang malaman kung sino talaga ang nasa likod ng illegal drug activity sa bansa. Para sa PTV News, Marita Muahe.